Tahimik lang siya. Hindi siya yung tipo ng lalaking palaging maingay sa tropa. Hindi rin siya yung palaging bida sa kwento. Pero may kung anong kakaiba sa kanya. Kahit walang masyadong sinasabi, mapapalingon ka. Mapapaisip ka, bakit parang ang lakas ng dating niya? Sa video na to, pag-uusapan natin ang 5 traits ng lalaking tahimik pero nakakamatay sa karisma. Hindi ito yung tipikal na gwapo o mayaman. Ito yung lalaking kahit hindi mo pansinin kusa mong babalikan sa isip mo. At kung isa kang lalaki, baka ikaw to. At hindi mo lang alam. Trait 1. Mysterious confidence. Tahimik siya, pero hindi dahil nahihiya. Tahimik siya kasi alam niyang hindi niya kailangang ipagsigawan ang halaga niya. Yung confidence niya hindi maingay, nandun lang. Yung tipong kahit walang sinabi, ramdam mong buo siya bilang tao. Hindi siya nag-flex sa social media, hindi siya nagyayabang sa barkada, pero kapag nagsalita siya, makikinig ka. At yun mismo ang nakakamagnet. Ang misteryosong confidence ay parang isang puzzle na nakakaintriga. Lalo na sa mga babae, kasi aminin natin, ang isang lalaking parang may tinatago mas nakakainganyo, pero hindi ito bad boy na tipo, kundi isang taong may lalim, marunong makinig, hindi impulsive, hindi rin nagpapadala sa pressure ng paligid. Kapag nasa isang grupo siya, hindi siya yung palaging nagsasalita, pero kapag nagsalita siya, parang biglang tumahimik ang lahat. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto. May ganun siyang aura. Yung tipong hindi mo siya basta-basta lalapitan, pero gusto mong makilala pa. Yung presensya niya tahimik pero buo. At kahit hindi siya nangunguna, alam mong kaya niyang dalhin ang sarili niya sa kahit anong sitwasyon. Trait 2. Self-mastery. Tahimik siya kasi may disiplina siya. Hindi siya driven ng impulsive emotions. Marunong siyang pigilan ang sarili. Alam niya kung kailan siya magsasalita, kung kailan siya aatras, at kung kailan siya lalaban. Ang ganitong uri ng self-mastery ay hindi madaling makuha. Galing yan sa matinding pag-intindi sa sarili at disiplina sa damdamin at pag-iisip. Hindi siya madaling mainis. Hindi rin siya basta sumasagot ng padalos-dalos. Sa halip, tinitimbang niya muna ang bawat sitwasyon. Kung may gulo, hindi siya agad sumasabak. Observant siya. Gusto niya muna maintindihan bago mag-react. Yung katahimikan niya hindi kahinaan bagkus, isa yung sandata. Alam niya na hindi lahat ng laban kailangang salubungin ng sigaw. Minsan panalo ka na sa pagiging kalmado. Ang ganitong klase ng lalaki, hindi rin sunod-sunuran, may sariling paninindigan. Hindi siya madalas magkwento tungkol sa struggles niya, pero halata mong may pinagdaanan. At dahil doon, nagkakaroon siya ng maturity na bihirang makita sa mga taong maingay pero mababaw. Trait 3. Deep listener. Tahimik siya pero hindi ibig sabihin wala siyang pakialam. Ang totoo, siya ang isa sa pinakamatinong kausap. Bakit? Kasi nakikinig siya. Hindi lang basta para sumagot, kundi para talagang intindihin. Yung tipo ng lalaki na habang nagsasalita ka, ramdam mong naririnig ka talaga. May mga lalaking habang kausap mo, halatang naghihintay lang ng pagkakataong sila naman ang magsalita. Pero itong tahimik na lalaki, hindi ganon. Nakatuon ang pansin sa'yo. Minsan nga kahit di ka nagsasalita, alam niyang may pinagdadaanan ka at hindi mo kailangang idetalye, lahat na iintindihan. Kanya sa simpleng pananahimik mo lang, kapag nagkwento ka ng problema, hindi siya nagmamadaling magbigay ng solusyon. Minsan tahimik lang siya, tapos isang tanong lang ang itatanong niya, pero sapul sa damdamin mo. At yun ang dahilan kung bakit kahit hindi siya masyadong expressive, ramdam mong safe ka sa kanya. Trait 4. Consistency over hype. Tahimik siya kasi hindi niya kailangan ng hype. Hindi siya pa-impress. Pero kung titignan mo ang buhay niya, consistent siya. Sa trabaho, sa family, sa health, sa goals, hindi siya perfect, pero steady. At yun ang bagay na sobrang underrated, pero sobrang attractive. Yung tipong kahit hindi mo siya nakikita araw-araw, alam mong busy siya sa pag-improve ng sarili niya. Hindi siya palaging online. Wala siyang pakialam sa trending topics kung hindi naman aligned sa goals niya. Ang priorities niya malinaw. Kapag nag-commit siya sa isang bagay, pinaninindigan niya kahit walang audience. Hindi siya mahilig mangako, pero siya yung lalaking gagawin ang sinabi niya kahit walang nakatingin. Sa relasyon, hindi siya pabigla-bigla. Kung mahal ka niya, hindi mo yun maririnig araw-araw, pero mararamdaman mo sa kilos niya. Ito yung klase ng consistency
na hindi nagbabago, depende. Sa mood, solid, matibay, pangmatagalan. Trait 5, purpose-driven aura. Tahimik siya pero hindi lutang. May direksyon siya sa buhay. At hindi niya kailangang ikwento yun sa lahat. Pero ramdam mo, mapapansin mo sa kilos niya, sa priorities niya, sa paraan ng paggalaw niya sa mundo. Ang ganitong aura ay hindi nabibili. Nabubuo yan sa paulit-ulit na pagpili ng tamang landas kahit hindi glamorous. Kapag may purpose ang isang lalaki, kitang-kita yan sa disiplina niya. Sa oras nagigising siya, sa mga bagay na pinipili niyang bigyan ng panahon at sa mga tinatanggihan niya, hindi siya basta-basta nadadala ng barkada o pressure ng paligid. At kahit hindi siya laging nagsasalita tungkol sa pangarap niya, alam mong malalim yung dahilan kung bakit siya gumigising araw-araw. Ito yung lalaking kapag kasama mo, ramdam mong lumalalim ka rin. Hindi siya time waster, hindi rin siya naghahanap ng validation. May direction siya, at yun ang dahilan kung bakit kahit hindi siya expressive, gusto mong sumabay sa landas niya. Hindi dahil sa pinipilit ka, kundi dahil gusto mo siyang samahan. Trait 6. Silent strength in adversity. Tahimik siya, pero hindi siya madaling matinag. Sa panahon ng problema, siya yung kalmadong nakatayo habang ang iba ay nagpapanik. May inner strength, siyang hindi mo basta-basta mapapansin kung hindi ka marunong tumingin. Pero kapag nakita mo, ramdam mo agad na iba siya. Hindi niya kailangan ng drama para ipakitang nasasaktan siya. Hindi rin siya umiiyak sa social media para maghanap ng awa. Tahimik lang pero gumagalaw. May pinagdadaanan pero tuloy ang trabaho. Pagod na pero hindi sumusuko. Yung resilience niya hindi nakakabingi pero nakaka-inspire. Kapag may krisis sa pamilya o sa relasyon, hindi siya umaatras. Hindi rin siya naninisi ng iba. Tahimik lang siyang gumagawa ng paraan. At sa ganitong mga sandali, lalo siyang humuhugot ng respeto kasi hindi niya ginagamit ang kahinaan bilang excuse. Ginagawa niya itong gasolina para tumibay palalo. Trait 7. Calm but commanding presence. Tahimik siya pero may dating. Hindi siya kailangan sumigaw para marinig at hindi rin niya kailangang magpakitang gilas para mapansin. May mga taong pag pumasok sa kwarto, hindi mo agad mapapansin. Pero siya kahit hindi nagsasalita, alam mong andun siya. May leadership quality siyang hindi sa pilitan. Hindi siya bossy pero sinusunod siya. Hindi siya alpha na laging nangunguna. Pero siya yung lalapit sa'yo. Kapag kailangan mo ng direksyon, yung presence niya, hindi nakakatakot, nakakagaan, pero ramdam mong may authority. Kapag may desisyon na kailangang gawin, hindi siya nagmamadali. Tinitimbang niya, tahimik pero buang loob. At sa ganitong klasing lalaki, hindi mo kailangang sigawan. Para sundin isang tingin, sapat na. Kasi may respeto na agad. Hindi dahil sa posisyon, kundi dahil sa karakter. Kung isa ka sa mga lalaking tahimik, pero may ganitong mga katangian, huwag mong isipin na kulang ka. Baka nga sobra ka pa sa mundong maingay at puno ng ingay sa online. Ang katahimikan mo ay isang malakas na pahayag. At kung babae ka naman, baka ito na yung lalaking hindi mo napapansin sa umpisa, pero hindi mo rin malimutan kahit kailan. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag mong kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share sa mga taong kailangan makarinig nito. Comment ka rin kung sa tingin mo alin sa mga traits na to ang pinaka nakakakilig para sa'yo. Kita-kits ulit sa susunod nating content.